Good day everyone, this is Hendrix and welcome back to my channel. Ayan guys, welcome back. May tumawag sa akin isang kaibigan ko na nagpapa-adopt siya ng flower horn. Kasi may sakit daw yung flower horn niya na baka kaya ko raw pagalingin. So, kukunin ko yun sa bahay nila. Tapos ipapakita ko na rin yung mga isda niya doon. Marami ring isda yun parang ganito ring setup yung bahay nila. Yun. Bago nga pala ako pumunta doon guys, explain ko lang sa inyo saglit. Ang sakit ng flower niya is hexamita. Very common yun sa sa flower horn pero deadly yun kaya dapat agapan. Kung mapansin niyo yung mga flower horn niya na magpupup siya ng kulay white na parang sticky na parang sipon. Baka malamang meron na hexamita yon. So agad-agad dapat gamutin nyo na. Ang hexamita yun, internal parasite yon. Nakukuha yun ng mga flower horn sa pagpapakain ng live food. Guys, kung magpapakain kayo ng live food, wag nyo masyadong damihan, konti-kontian nyo lang. Tsaka siguraduhin nyo na mag water change kayo ng madalas kasi mas prone sila sa maduduming yung mga uneaten live food na nandun lang sa tank. Yun yung madalas nakakapag-cause ng ganun ng internal parasite na hexamita. So yun guys, puntahan na natin yung bahay ni Christian. Dito lang yun malapit pwede kong lakarin yon or pwede ko i-bike. Pero siguro skip ko na lang na doon na tayo agad. So yun guys, andito na ako kila Christian. Ito yung mga breeders niya na flower horn. Tinatry niya yata i-breed to. Ito naman yung mga golden base fader niya. Mga kulay yellow ang kulay. Ito isang to maganda, kulay white yung mata. Ito. Itong isang to maganda rin, mukha siyang Kampa CZ. Ito naman mga gapis niya, meron siyang tuxedo koi, blue panda tato. Dito meron siyang black Moscow. Tapos sa tabi nun meron siyang HB red. Yan, may mga gapis siya dyan. Tapos dito meron siyang mga grow out na flower horn. Dito sa side na to meron siyang tiger guppy ata to. Tapos dito meron siyang Dumbo ears. Yan. Dito sa tabi meron siyang mga fry. Hindi ko alam kung anong fry ng to pero gapis din. So yan guys, ito yung binigay niya sa akin na tatry ko pagalingin. 3 flower horn to. Itong dalawa mukhang mahina na pero isa mukhang malakas pa. So lagay ko muna sila dito kasi hindi ko na prepare yung nila hospital tank. Lagay ko muna sila dito saglit tapos ayusin ko muna yung hospital tank nila. So yun guys, ito yung hospital tank nila. 10 gallons yung ginamit ko, tapos dinivider ko na lang. Itong isa na to, mukhang mahirapan ako dito kasi malala na talaga to. Halos wala na siyang tiyan, tapos hindi na siya kumakain. Pag mga ganito, saglit na lang buhay nito Pero try pa rin natin. So yun, ito yung ibibigay ko na gamot sa kanila, metronidazole, anti-protozoa para sa internal parasite nila. Kalahating tablet lang, i-dissolve ko sa mainit na tubig para mas mabilis siya ma-dissolve. Dahil 10 gallons lang yung hospital tank ko. Pag 20 gallons, isang tablet na 500 mg dapat ang ilagay. Subukan ko munang i-dissolve lang.
O naman, yan na naman yung aso na yan. So yun, ilalagay ko lang directly sa tubig yung na-dissolve ko na metronidazole na gamot. So yun guys, update ko na lang kayo sa sa mangyayari kung gagaling ba yung flower horn na inadapt natin kay Christian. So yun nga guys, kung mapansin niyo yung flower horn niyo, nagpupup na kulay white. Tapos malagkit siya na parang sipon. Tapos medyo nanghihina na siya, tapos hindi kumakain. I-check nyo na agad, baka kasi may internal parasite na yun. Yun kasi yung makikita nyo pag may sakit na siya. Huwag nyo babaliwalain yun guys, kasi deadly talaga yun. Maaring mawalan kayo ng alaga kung pababayaan nyo. Kung may nakita man kayong kahit unang beses na makita nyo pa lang yun, itanong nyo na rin kung may mga Facebook group kayo. Marami naman nakakaalam na pwedeng sumagot sa inyo. O kaya i-PM nyo na lang din ako kung i-check natin, ipakita nyo lang sa akin yung picture kung ano yung tsura ng poop niya. Kasi mas maganda maagapan yun. Kaya naman gamutin yun, pero pag malala na kasi siya, mahirap na gamutin talaga yun. Ako, minsan umabot ako ng 2 months, wala pa rin hindi pa rin gumagaling hanggang sa mamatay na yung isda. Sayang naman. So yun, kung hindi ka pa nakaka-subscribe at ngayon ka pala nakanood ng video ko, click mo lang yung subscribe button at ang notification bell para ma-notified ka sa mga bago kong i-upload na videos at para makita mo rin yung mga past videos ko. Shoutout kay Randolph De La Peña at kay Marlon Mirasol. Shoutout to Enzyme all the way from India. Kay Angelo aka Aquajan. Shoutout kay J. Mark Dormido. At kay Panda Girl. Happy fish keeping! Ini-invite ko rin kayong lahat na sumali sa Facebook page na ginawa ko. Ilalagay ko na lang guys yung link sa description. At ang Facebook page ng San Pedro Laguna Fish Hobbyist Society. Pwede kayong sumali doon. So yun guys, tatapusin ko na yung video na ito. Hanggang sa muli. Bye! Nakalimutan ko pala patayin.